Gemini. Tingnan natin ang energy mo ngayong araw na ito. Just remember, this may or may not resonate with you, Gemini. Nakikinig na Gemini ngayon. So don't take it personally. Just serve this reading as a guide ng energy mo sa ngayon. Ano ang energy mo, Gemini? Tingnan natin ang energy ni Gemini. Gemini, ano ang energy mo? King of Swords, the Lovers, Seven of Cups. Merong mensaheng makakarating sa'yo patungkol sa pag-ibig. Siguro maaaring magresulta ito ng kaguluhan ng pag-iisip mo. Kasi parang marami kang option. Maaaring may mensahe na magbibigay sa'yo ng offer about love. Maaaring 2 or more. Kaya magkakaroon ka ng moment na nalilito ka kung sino ang pipiliin mo sa kanila. So, buhay pag-ibig tayo, Gemini. Ano ang meron sa energy mo ngayon? Eight of Cups in reverse. Siguro itong mensahe na ito, noon, nakaramdam ka ng inabandon ka, iniwan ka. Pero ngayon, sa mensaheng makakarating sa'yo, yung taong ito ay magkakaroon na ng tapang na aminin sa'yo or bumalik sa iyo na panindigan kung ano yung tunay niyang nararamdaman. The Magician in reverse. Siguro noon yung taong ito ang kanyang nararamdaman. Hindi niya pa alam kung ikaw ba ang para sa kanya. Wala pa siyang understanding, deeper understanding sa nararamdaman niya para sa'yo. Kaya siguro nung time na yon, iniwan ka niya kasi hindi pa ganun kalalim yung nararamdaman niya para sa'yo. Pero sa mensaheng makakarating sa'yo, pag-ibig ang enerhiya mo ngayon. Three of Swords in reverse. Dati nasaktan ka, Gemini. Marahil na nasugatan ng iyong puso ng maraming beses. Pero nakabangon ka. Pinilit mong bumangon. King of Wands, at ngayon, naging wiser ka. Mas naging wise ka sa mga gagawin at sasabihin mo, sa mga actions mo about sa pag-ibig. Hindi ka na magbubulag-bulagan. So siguro kaya ka nagkaroon ng energy na parang nalilito ka, naguguluhan ka kasi pinag-iisipan mo mabuti. Hindi ka na yung padalos-dalos na pipili na kung sino yung dumating siya na. Hindi ganun. Ngayon, mas naging wiser ka. Dahil gusto mo na ma-achieve ang 10 of Cups na ito. Fulfillment. Completion para sa buhay mo sa aspetong pag-ibig. The Tower. Kasi nung time na noon, ang iyong nakaraan, parang ang gulo. Magulo siya
parang down na down ka na. Di mo alam kung bakit ka nasasaktan, bakit mo nararamdaman yung mga bagay na yun. Kahit ikaw humihingi ng kasagutan sa nangyayari sa'yo, siguro nagkaroon sa point ng buhay mo na nagdalawang isip ka kung karapat-dapat ka bang mahalin. Pero bumangon ka, Gemini. Hindi ka nagpatalo sa isipang magpakalugmok kasi naiwan ka nila, tinalikuran ka nila. Seven of Swords in reverse. Ngayon, hindi ka na maiiwan, Gemini. Kasi ngayon, ikaw na ang pipili kung sino ang karapat-dapat para sa'yo. Hindi na ikaw ang iiwan o ang magiging option ng ibang tao. Ikaw na mismo ang mamimili sa kanila. Kaya kung sakaling magkaroon ka ng ganitong option sa buhay mo, isipin mo mabuti. Isipin mo kung ano yung planuhin mo. Tignan mo ang lahat ng aspeto ng taong dadating sa buhay mo. Huwag kang pabigla-bigla para makuha mo ang completion, fulfillment sa'yo, sa buhay mo, sa buhay pag-ibig mo. Para hindi ka ulit madapa sa magiging desisyon mo. Gamitin mo itong King of Wands para maging wiser ka sa pagpili. Huwag puro pag-ibig. Sa panahon ngayon, mas maganda na parehong isip at puso ang paiiralin mo. Kailangan walang mas matimbang sa dalawa. Kailangan pantay na mangingibabaw ang dalawa, puso at isipan, para malaman mo kung sino ang karapat-dapat para sa pag-ibig mo, para sa oras mo. Thank you, Gemini. Salamat sa pakikinig ng energy mo ngayon.